Isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Today is 1 o'clock na ng Thursday. So ayan, so bukas is our last day, or today is our last day. Pagpasok natin, wala tayong pasok. So susunod at day off na. So ngayon mga kamamaw, ito bakit ba tayo biglang gumawa ng video? Yan, gagawa lang akong video kasi mga kamamaw, yung kalsada ngayon is parang sa camera is okay lang, pero kung sa in person mga kamama, parang almost zero visibility ang ating kalsada mga kamama. So kailangan ko lang siyang i-video dahil syempre for safety purposes na rin mga kamama. Para may kopya tayo, so dalawa tayong kopya, hawak natin yung dashcam at the same time ito natin. So ngayon magkakaroon tayo pauwi ng bahay para kahit paano makita nyo ano ba ang nangyayari, ano ba ang ganap ngayon dito sa Saskatoon. So ayan, tayo. Ang temperature ngayon mga kamama is -5, siguro mga feels like -15 to or -10. So ngayon mga kamama, yan ang ilaw na lang talaga ng sasakyan ang sabi nga natin yung guide natin sa pagdadrive, pero syempre ingat din tayo mga kamama. Grabe itong meron na lang online na experience yung ganito mga kamama. So kailangan naka-high beam, high beam ko na para siguradong mas safe tayo sa pagdadrive. Mga kamama, paalala ko lang, hindi ako nakatingin sa camera, nakatingin tayo sa kalsada. So tingnan ako na itong video nito para kahit paano makita ng mga viewers natin at ito pala sa Canada. Pero madalang mangyayari ganito mga kamama na talagang kasi moist siya. So parang tinatawag ata mga kamama na pag ganito yung panahon, nakita niyo walang masyadong snow. So moisture yan mga kamama. Ibig sabihin basa, kaya siya pagi. So 100% naman tama yung nasabi ko dahil ito yung na-share din sa atin ng ating kaibigang kanina. Bakit daw ba? Dahil moisture. So moisture so yun ang moisture ng winter time. So ito mas na negative na pag nandito tayo sa sa mismong highway, isang ating ilaw yan lang. Balik natin sa normal kasi ang tendency naman ito pag naka-high beam ka is makakaano naman tayo sa mga sasakyan natin pa sa loob. Ay makikita niya kung gaano kalalakas ang ilaw ng mga sasakyan. Kasi talaga ito lang yung guide para malaman ng sa may bandang dulo. Halos hindi na makita yung ilaw lalo pag pula. Pag puti medyo okay pa, pero pag pula hindi masyadong dito pag sobrang layo. Ayun yung walang nakita yung lumaan yan sa mga laman. Grabe. Kahit paano kita sa camera talagang pero sa in person halos hindi mo siya makita talaga yung ilaw na lang na sasakay nagkagay dito sa video natin, bakit natin nakikita kahit paano lumaayos yung paligid. Ingat din kasi may mga experience tayo. Naalala ko yung nakwento ni paring Harold kahapon sa trabaho. Nauna lang ako siguro mga 15 minutes mga kamaw doon sa dinaanan na yun. Doon din ako dumaan, hindi nagkabanggaan. Kabanggaan sila katulad niya nito, pa left side ako, pero naka-green arrow naman kaya try to play natin. Nagkataon naman doon naka-green siya, ay pa left tayo, so hindi natin right of way. Ang may right of way yung mga diretsyo. Ay nagkakataon lang kasi minsan mga pwede kaming kumaliwa kung talagang alam mo yung punong-puno yung kalsada. Kasi puno na yung kabilang side na wala na talagang pwedeng umabante from the other side na sasakyan. So para at least kahit paano makatulong doon sa traffic, heavy traffic ng mga pakaliwa mabawasan, is pwede ka namang gumulon. Nagkataon na ata yung senaryo hindi nagkabasahan yung pakaliwa. Nakita niyang puno na sa kabila pero yung isa dumiretso pa rin. So ayun, hindi ko exactly ano yung
mismo nangyari, pero nagkabanggaan silang dalawa, yung pakaliwa at saka yung padiretso. So hindi natin alam based dun sa ano ng SGI, syempre kung punuan naman, kaso kung titingnan mo, right of way kasi nila yun eh. Right of way talaga, so parang talo ka pa rin eh. Kung ikaw ang nabangga o ikaw ang nakabangga, talo ka doon kasi right of way nila yun eh. Hindi mo pwedeng i-insist na puno na kasi yung sa may kabilang side na kailangan mo nang tumawid, mag-stay mo dyan sa line mo sa kabila para magkaroon ng way yung mga pakaliwa. Kaso nga lang, syempre hindi mo pwedeng sabihin at ang sasagot sa'yo for sure is hindi mo siya right of way pa rin ang isa. So doesn't matter kung marang talaga siya sa kalsada, sa mismong gitna, kung talagang punuan na, guys, wala kang magagawa doon dahil sila pa diretso at ikaw ay pakaliwa. So ganun naman nangyari. Yun lang ba sa aking sa aking lang, sariling opinion ko lang, kung aalamin natin kung sino yung nagkamali sa ano yun, nagkamali dun sa senaryo mo yun. Pero yun, mga mama, dito tayo naman sa may Idlewild. Kasi dito, it takes like 8 to 10 minutes pauwi ng bahay. So, ayan, tagdaan tayo ng konti. Ang takbo dito is 50, so 40 lang ang takbo ko. At the same time, nakatutok ang mata ko sa kalsada. Dahil hindi mo makapansin naman dito makakamama sigurado. Kung magmamadali ka yung mga tumatawid. Dahil wala naman silang suot na na parang mga hazard na yung umiilaw na nakatulad natin dito sa pag nagtatrabaho ko sa Coco kaya may mga suot tayo sa kanila wala naman silang mga safety vest na gamit yung mga dito, mga random people na naglalakad. Kahit ganitong kalamig mga kamama, marami ka pa rin nakikita ng malakad dyan sa madaling araw. Talagang malakas ang lamig ang mga tao dito. Yan, so far nakikita
halimbawa mga kamama, hindi ko lang nabablog eh. Kanina nung Wednesday kasi kahapon, sabi natin kanina nung bago pumasok, is okay na siya. Tinanong ko siya yan na shoutout dun kay Ninang Kat niya na hindi daw umiyak. So first time na hindi umiyak ni Jacob, which is parang naando na yung sense na pag dinadala mo siya sa daycare, medyo malulungkot siya ng konti, pero usual mga nakarang linggo eh, pag dinala mo umiyak na agad eh, itong sa umiyak na agad hanggang sa pagsinundo ko, iyak pa rin ang iyak. So kanina daw first time, wala nung ganda nung picture nung natin, first time hindi daw siya umiyak. So hopefully sa Friday, sa day off natin, pag dinala natin sa daycare si Jacob ay hindi na siya umiyak at masanay na siya. So may tendency na baka dagdagan na nila Ninang Kat niya pag naging okay na talaga, dagdagan na nila Ninang Kat niya yung time ng mag-stay ni Jacob para at hindi siya 2 hours. Iba pa rin yung nakakipaghalubilo siya sa mga bata sa matagal na panahon, paano yung kasama mo. Siyempre at the same time, makapagpahinga din tayo ng konti dahil kasi usual pag inahatid natin is tayo sa harapan. Kasi pag inahatid natin mga kamamo, honest, takpa ng yung kanan ng dash ko. Honestly, pag inahatid natin 1 hour lang, babalik na agad ako, parang gano'n. So parang alam mo yun, parang kakauwi mo pala sa bahay, nag-iinit pa lang, put mo nang umupo ka or iidlip ka, biglang mag-aalarm na agad yung cellphone mo dahil susunto ka na ulit. So ayan mga kamama, ito yung today today's video natin na naglaro ko sa inyong paligid. Parang maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel.